Unang araw nga ng aming pagyayaman-yamanan dito sa Singapore. Ang una nga namin pinuntahan at kinain, ang lagi niyong sinasuggest sa amin, itong chicken rice. Pero honest review lang, hindi ko masyadong nagustuhan. Feeling ko kulang sa magic sarap. Ano ba kaya ang pwede namin kainin dito sa Singapore? Mag-suggest naman kayo. Nakshuta? Guys, ganap nga, maaga nga kami nakarating dito sa airport at kami pa nga lang dalawa ni Bebo ang tao dito sa pinaka-batch namin. 12:30 pa nga ang flight namin at naaga nga kami ng sobra dahil 10:30 nandito na kami sa boarding. Wing may flight kasi kaming dalawa nito si Bebo, hindi nga kami nakakatulog ng maayos. Mas lalong hindi ako makakatulog dito sa airport dahil natandaan ko nung last time na nag-Japan kami. Ay nuka, palakaw narugo yung eroplano nung nagising ako. Abang hindi pa nga namin boarding, naglakad-lakad muna ako at nagtingin nga ako ng pwede naming baunin at kainin habang iniwan ko nga si Bebo doon na naghihilik. Pero yun nga maya-maya, nag-announce na rin naman na boarding na nga daw kami at tama kayo ng hula. Sa Singapore kami pupunta. Magiyayaman-yamanan muna tayo sa Singapore dahil ito nga ang pinaka-first time na mapupuntahan namin ang bansa nila. Sabi nga nila, sobrang expensive na bansa daw ang Singapore. Mali talaga ako ng pagkakapak ng gamit, hindi ako nakapagbawon ng sardinas. Sa naksyuta. Uwing umaalis talaga kami ang nagpupunta ng ibang bansa, nagbabaon talaga ako ng mga delata. Sobrang arte kasi nasikmura ako at hindi kaya lunukin ang mga pagkain ng mayayaman. 3 hours and 15 minutes nga ang tinagal ng biyahe namin papunta dito sa Singapore. At kalapag na pagkalapag namin dito sa Jewel Changi Airport, hinanap ko agad yung fountain nila na ubod ng laki. Kaya lang, bago pala kami makapunta dun, kailangan muna namin mag-quiz. May quiz talaga kayo na gagawin dyan bago kayo makalagpas at mapuntahan ang fountain na yun. Nakakatuwa, hindi masyadong mahigpit yung immigration nila dito. Atin Rugo, Boracay lang ang pupuntahan mo, kailangan mo pa ng bank certificate. Charing! Tapos ng quiz namin ni Bebo, naghanap agad kami ng pwedeng pagpalitan namin ng pera. O ako naman mo, expected ko na ang Singapore English speaking. O ako naman mo, ginalingan ko ang pag-i-English with British accent. Kaya pala yung staff nila dito, Pilipino. Nakshuta. Hindi kami nakapagpapalit ng pera sa Pilipinas, kaya dito na lang kami nagpapalit sa Singapore. Hindi nga lang yung dala kong cash na peso, kaya naman sabi ko kay Bebo, yung ipapapalit ko sakto lang na pamasahe namin papunta ng hotel. Hindi na pa kami nag-iikot dito sa Terminal 4, hindi namin makita yung fountain na malaki. Kaya naman pala, located pala to sa Terminal 1 at kailangan pa namin sumakay ng shuttle. So sabi ko kay Bebo niyan, wala tayong pamasahe. Talaga narinig kami nung Pinay at sabi niya sa amin, yung pagsakay daw dito ay libre. Ay sorry na, medyo mula-mulala pa kami nung mga oras na to kasi nga first time namin mag-Singapore. Pagsakay namin ng shuttle, ibinaba kami dito sa Terminal 1 at dito na nga namin matatagpuan itong Jewel. Sa mga bucket list ko kasi ang makita ng harap-harapan yung waterfalls na napakaganda. Nasa labas pa nga lang kami, tanaw na tanaw ko na kung gaano kaganda itong airport nila dito. Di ko alam kung ilang oras yan umaandar pero pambihira, magastos sila sa nawasa. Sobrang daming ang tao dito, hindi ko lang alam kung paano ako makaka-tsempo ng picture. Siyempre, isa yan sa mga memorable na pangyayari sa buhay ko kaya dumali na rin ako ng pasimple. Katapos nga noon, akala ko nga kung bakit sila nagkakagulo. Meron palang isang bentahan ng iPhone dito at pinasok nga namin dalawa ni Bebo. Sobrang dami nila, Diyos ko, balaitikla, nagkakagulo sila sa iPhone 16. Siyempre, alam nyo naman, tawid kami dalawa ni Bebo kaya kami din nakitingin-tingin. Isa-isa na nga namin chinek yung mga presyo ng iPhone nila dito at Diyos ko, napakamahal. Kung ako sa inyo, bumili na rin kayo sa pinagbilan namin sa may X-Teens Gadget. Legit at mga brand new din ang iPhone na tinda nila. Higit sa lahat, malaki ang mamumura nyo, hindi kagaya dito, naksuta. Tapos nga noon, nag-ikot-ikot pa nga kami at bumaba pa kami dito sa pinakamalapit na tanaw. Galing lang kasi ang lakas ng presyo ng pagkakabagsak ng tubig pero hindi ka pala mababasa. So, ayun nga, no, nakapag-ikot na kami dito sa Terminal 1, nag-aya na nga rin ako kay Bebo na pumunta na sa hotel namin. Diyos ko, yung pila dito ng taxi, parang ang sasakay ng Rio Grande. Napakahaba, San Rugo kaya sila pupunta at may kisabe-sabe lang pa kanyan. And then, medyo mabilis nga humupa yung pila at nakahanap na rin kami ng taxi na sasakyan namin. Sobrang liit lang na Singapore, guys, at parang sa isang araw pwede mo na itong libutin. Yung hotel nga na pag-i-stayan namin ng 6 na araw. Siguro nga 10 to 13 minutes away lang sa airport nila dito. Babait yung mga local nila dito at sobrang approachable. Ito kami mag-i-stay ng 6 na araw sa May V Hotel Lavender. Kami nga daw good reviews to sa TikTok at feeling ko okay na okay naman mag-stay
mag-stay dito. Pagpasok namin, pinakita ko lang yung booking namin na nabook ko nga sa Klook. Kaya lang dahil rush nga ang pagbubook ko ng hotel, medyo may kamahalan nga to. Yayamanin nga yung mga nakastay dito at kami ay nagyayaman-yamanan lang. Tignan nyo naman, Rugo, 15 minutes na kami nandito sa loob ng elevator, hindi kami makaakyat dahil hindi namin alam kung paano to paganahin. Sabi ko nga, kung wala lang talagang rayuma si Bebo, maghahagdan na lang kami. Nangain kasi ng mulala yung elevator nila dito. Yung room nga namin ay nasa 13th floor. At sa totoo lang, may phobia na ako sa mga hotel-hotel na ganyan. Gawa nga nung nalindol kami sa Taiwan. So, ayun nga, bibigyan ko muna kayo ng quick room tour. 8,000 per night nga yung nabook namin na hotel na to. Pero Diyos ko, neng kalati. Puro ganun talaga ang pricing ng mga hotel nila dito. Pero maganda naman dahil meron nga siyang city view. Pahinga lang kami ng very light at kinagabihan nga. Nagsabi na nga ako kay Bebo na itry na namin yung mga pagkain dito. Kaya naman pala medyo may kamahalan yung hotel na binook namin. Kasi paglabas mo, makikita mo na agad na napakaraming bilihin. Meron nga mga food court dito at ito nga yung susubukan namin kainin. Sabi nila sa amin, wala daw kasing sarap ang chicken rice ng Singapore. Ang nakakatuwa lang dito, napakadaling umorder ng pagkain dahil nga mga English speaking ang tao. Kaya lang guys, kapag kakakain kayo dito sa Singapore, lagi kayo magbabaon ng wipes at tissue. Kasi silang binibigay na wipes at tissue, kailangan talaga may bit-bit kayo ng sarili. $10 nga itong in-order namin chicken rice at magkakaalaman kung ano talaga ang lasa ng pinagmamalaki nyo sa amin. Ako kung nga kainin, inamoy ko muna kung hindi amoy cologne. Pero kung i-rate ko nga to, nasa 5 out of 10 lang dahil feeling ko kulang nga to sa magic sarap. Alam nyo naman tayong mga Pilipino, salty food tayo at gusto talaga natin yung mga pagkain malilamnam. Ewan ko lang, pero marami naman nagkakagusto dito sa may chicken rice na to o mali lang talaga kami ng nakainan. Pa-order pa nga ako ng chicken pops kay Bebo at in fairness, nagustuhan ko siya, kalasa niya yung KFC. Dahil bawat ino-order nga namin, hindi namin nauubos dahil nga sa lasa. Naghanap nga kami na medyo familiar na lang sa amin. Alam nyo naman na dati nga akong nasa Japan, kaya yung in-order ko yung palagi ko ding nakakain dun. Ali, grilled saba at beef bulgogi nga yung in-order ko dito. Nakakapanghinayang lang ding hindi ubusin yung mga pagkain na in-order namin dahil nga napakamahal ng mga presyo. Diyos ko, yung presyo na in-order namin, $12, $14. Diyos ko, magugutom ka sa Singapore kapag ka nag-convert ka ng nag-convert. Kaya naman mukhang dito talaga ako mangangayayat ng husto sa Singapore. May bawat orderin namin, kino-convert ko talaga into peso at parang hindi ko kayang bilhin ng ganung halaga. Meron ba kayong alam na kainan dito sa Singapore na pwede namin puntahan na mura lang ang presyo? Diyos ko, hindi kami mabubuhay din eh. Bawat orderin namin kung hindi $10, $15. Pero ayun nga, unang araw pa lang naman namin dito sa Singapore at meron pa kami 5 araw. Kaya naman kung may idea kayo kung saan kami pwedeng kumain ng masasarap na pagkain, i-comment nyo na yan. Hindi nyo kami tutulungan, walang mangyayari rugo sa amin. Sa 7-Eleven kami araw-araw kakain. Naksyuta! Yan lang naman. Salamat! 5,575! Galing! Jeep na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mine. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayong laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Kadalasan ko nga nilalaro dito itong Super 8. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lamang at ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ko ng maliit tapos biglang puputok ng 1,000. Syempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, syempre, mas malaki yung tama. Uy, 1,300! 2,500! Tunay! Lahat nga na magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman. Salamat!